Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Sa probinsya ng Masbate, dalawang angkan ang pinakakilala at di matatawaran ng yaman. Si Greco Bustamante ang nag-iisang tagapagmana ng Bustamante Empire. Catherine Cojuangco ang nag-iisang prinsesa ng Cojuangco Clan at isa sa tagapagmana ng Cojuangco Corporation at spoiled sa lahat maging sa pamilya Bustamante. Bata pa lang sina Greco at Catherine, alam nila sila ang magkakatuluyan sa tamang panahon. Para kay Catherine, handa siyang maging asawa ni Greco. Para kay Greco, kinasusuklaman niya si Catherine dahil sa pagiging spoiled nito at tila tinatali na siya nito. Kalat sa buong school at sa probinsya ng Masbate ang kasunduan ng kanilang pamilya, ngunit may babaeng lumipat sa kanilang paaralan. Si Amanda, ang babaeng natipuhan ni Greco, malayong malayo kumpara kay Catherine. Sa ilang buwang panliligaw ni Greco kay Amanda, sinagot siya nito. Iba yung sakit at pagdurusang naramdaman ni Catherine. Ramdam ng bawat pamilya ang sakit na pinagdadaanan ni Catherine. Dahil sa labis na sakit, nagawa niyang pikutin si Greco. Sa inabutang eksena sa mansyon ng mga Cojuangco, walang nagawa si Greco ng araw na yon. Tinakda ang kasal nila. Matinding pagkabuot ang naramdaman ni Greco kay Catherine at isang planong nabuo ni Greco makalipas ang isang buwan. Hiniling sa pamilya nila na doon sila magtatapos sa ibang bansa ng kanilang master's degree na pinaunlakan naman ng kanilang pamilya. Ngunit ang di alam ni Catherine, kasamang umalis ng bansa si Amanda. Hindi niya nakayang naging sitwasyon nila. Inabandon na siya ni Greco sa London, kaya naman mas pinili niyang magpaalam kay Greco na aalis na siya at uuwi ng Pilipinas kapalit ng pagpayag nito. Walang makakaalam sa naging sitwasyon nila sa London. Makalipas ang 4 na taon, muling bumalik si Greco sa Pilipinas sa pag-asang pipirma sa annulment si Catherine. Ngunit laking gulat na walang Catherine ang umuwi, 4 na taon na ang nakakaraan. Nasa ng kanyang dating asawa, ngunit anong lihim ang tinatago ng kanilang pamilya? May alam kaya ang mga ito kung nasan si Catherine? Sa muli nilang pagkikita ni Catherine, anong gagawin niya sa lahat ng kanyang nalaman? Ba't parang nadudurog ang puso niya? Bakit nakakaramdam siya ng sakit at pagsisisi? Ang probinsya ng Masbate ay kilala sa malawak na pastulan. Mainit na simoy ng hangin nagmula sa karagatan at sa mga angkang nagmamay-ari ng halos kalahati ng kabuhayan sa rehiyon. Sa gitna ng karangyaan at impluwensya, dalawang pangalan ang nangunguna sa lahat, ang mga Bustamante at mga Cojuangco. Ang bawat galaw ng dalawang pamilyang to binabantayan. Ang bawat desisyon ay batas at ang kanilang mga pangalan kasing kahulugan ng kapangyarihan. Si Greco Bustamante ang nag-iisang tagapagmana ng Bustamante Empire. Sa murang edad, hinubog siya pang maging bakal ng disposisyon. Tahimik, seryoso, may batibunong dindig na nagutos ng respeto kahit sa mga taong mas matanda sa kanya. Para sa kanya, ang buhay ay isang negosyo na kailangan patakbuhin ng may katumpakan at walang espasyo para sa emosyon o kahinaan. Sa kabilang banda, si Catherine Cojuangco ay nag-iisang prinsesa ng Cojuangco Clan. Maganda, mayumi, ngunit may angking talas ang dila. Siyang tipo ng babaeng nakukuha ang gusto sa pamamagitan ng isang ngiti o kaya ng kanyang apelido dahil siya ang nag-iisang tagapagmana at bunso sa malawak na impluwensya ng kanilang angkan. Natural lamang na lumaki siyang spoiled, hindi lamang sa sarili niyang pamilya, kundi pati na rin sa mga Bustamante na madalas kasama ng kanilang mga magulang sa iba't ibang pagtitipon at kasunduan sa negosyo. Mula pa noong mga bata sila, madalas silang paglaruan ng tadhana at ng kanilang mga magulang. Sa bawat salo-salo at formal na pagtitipon, palaging magkatabi sina Greco at Catherine. Habang ang iba ay naglalaro sa damuhan, si Greco seryosong nakatutok sa mga libro tungkol sa ekonomiya, habang si Catherine naman nakatitig sa kanya nang may paghanga at ngiti sa mga labi. Para kay Catherine ang kinabukasan, malinaw pa sa sikat ng araw. Silang magkakatuluyan sa tamang panahon. Para sa kanya, si Greco nang simula at wagas ng kanyang mundo. Handa siyang ibigay ang lahat, maging ang sarili niyang kalayaan, mapatunayan lang na karapat-dapat siya sa binata.
Ngunit para kay Greco ang kasunduang yon ay isang mabigat na kadena. Kinasusuklaman niya ang presensya ni Catherine. Ayaw na ayaw niya sa ugali nitong pagiging spoiled at mapilit. Para kay Greco, si Catherine ay isang batang babae na walang ginawa kundi sundan siya kung saan man siya magpunta. Parang aninong pilit tinatali ang kanyang hinaharap sa isang kontratang di naman niya pinirmahan. Kalat na kalat sa buong pribadong paaralang pinapasukan nila at sa buong probinsya ng Masbate ang tungkol sa The Coquanco-Bustamante Pact, isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya na magtatapos sa kanilang pag-iisang dibdib sa sandaling sumapit sila sa tamang edad. Dahil sa paulit-ulit na bulong-bulungan at sa patuloy na pagdidikit sa kanya ni Catherine, lalong tumindi ang pader ng puot sa dibdib ni Greco. Hanggang isang araw nagbagong ihip ng hangin sa loob ng kanilang campus. Isang bagong estudyante ang lumipat mula sa Maynila, si Amanda. Si Amanda ay ang saktong kabaliktaran ni Catherine. Simple ang pananamit, mahinhin, walang marangyang apelidong pinagmamalaki at may mga mata na puno ng pangarap at pagpapakumbaba. Malayong malayo sa mundong ginagalawa ni na Greco at Catherine at yun ang mismong umakit kay Greco. Sa unang pagkakataon, nakakita si Greco na isang babae na di nakatingin sa kanyang yaman o apelyido, kundi sa kung sino talaga siya bilang isang tao. Nagsimula lahat sa mga simpleng sulyap sa hallway hanggang maging palitan ng kwento sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa campus. At sa loob ng ilang buwan, binuhos ni Greco lahat ng kanyang atensyon sa paniligaw kay Amanda, isang bagay na di niya kailanman binigay kay Catherine kahit isang beses man lamang. Isang hapon sa harap ng ilang kaklase at kaibigan, tuluyang sinagot ni Amanda si Greco. Ang sandaling yon na nagmarka ng tagumpay para sa binata. Ngunit para kay Catherine ang sandaling yon din ang naging simula ng pagguho ng kanyang mundo. Nang mabalitaan ng balita si Catherine, parang tinusok ng libo-libong karayom ang kanyang dibdib. Ang sakit hindi lamang simpleng selos, ito'y isang malalim na pagkadurog ng isang pusong inilaan ng buong kabataan sa maling akala. Iba yung sakit at pagdurusang kanyang pinagdaanan habang pinapanood si Greco na pinagmamalaki ang ibang babae sa harap ng buong paaralan. Ramdam maging ng kani-kanilang pamilya ang bigat ng sitwasyon. Nakikita ng mga magulang ni Catherine ang pagluha ng kanilang nag-iisang prinsesa gabi-gabi at ang dating matibay na alyansa ng dalawang angkan nagsimula na makaramdam ng lamat dahil sa tindi ng hinigpis ng dalaga. Ang sakit ay naging lason at ang lason ay nagtulak kay Catherine sa isang desperadong hakbang na babago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Isang hakbang na magdudulot ng isang marahas at hindi inaasahang kasunduan. Ang malaking mansyon ng mga Coquanco sa Masbate, kilala sa katahimikan at karangyaan nito. Ngunit nitong mga nakarang linggo ang katahimikan yon napalitan ng mabigat na tensyon at hapis. Sa loob ng kanyang silid, si Catherine ay nakatayo sa harap ng malaking salamin. Namumugto ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay maputla at ang magandang ngiti na madalas niyang pakita sa publiko na palitan ng basag na ekspresyon. Paulit-ulit naglalaro sa isipan niya ang mga litrato at kwento na kumakalat sa campus. Si Greco, ang lalaking pinapangarap niya mula pa pagkabata na masayang nakatabi at nakatingin kay Amanda na merong mga matang puno ng ningning. Isang bagay na kailanman hindi niya nakita mula kay Greco sa loob ng maraming taon ng kanilang pagkakaibigan at kasunduan. Bakit Greco? Binigay ko naman ang lahat. Ang bulong ni Catherine sa sarili habang ang mga luhay muling pumatak sa kanyang pisngi. Ang sakit ay umabot sa punto na di niya na kayang tiisin. Ang pride ng isang Coquanco tuluyan ng natunaw sa gitna ng matinding pangungulila at pagkadurog. Sa gabing yon, gumawa si Catherine ng isang pasya na babago sa kanilang mga kapalaran. Isang desperadong hakbang upang hawakan ang huling ibla ng pangarap na unti-unting pinapatay ng katotohanan. Gamit ang impluwensya ng kanilang pamilya at ang bigat ng pangalang Coquanco, nagplano siya ng isang sitwasyon na mag-uugnay sa kanilang dalawa sa paraang walang kawala. Kinaumagahan nagising ang buong angkan ng mga Bustamante at Coquanco sa isang balitang yumanig sa kanilang mga pundasyon. Sa pamamagitan ng isang madiskarteng pagpapatawag at ang pag-abante ng mga nakatatanda, natagpuan ni Greco ang kanyang sarili, nakatayo sa loob ng malawak na living room ng mansyon ng mga Coquanco.
Nang buksan ng mga pinto, nakita niyang kanyang ama, ang ilang matataas na miyembro ng angkan at si Catherine na nakaupo habang tahimik na lumuluha, ngunit may determinasyon sa mga mata. Ang eksena ay walang iniwan sa isang hukuman kung saan ang hatol ay binabana bago pa man makapagsalita ang akusado. Anong ibig sabihin nito? Ang malamig at galit na tanong ni Greco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Catherine. Ang kanyang mga kamao nakakompresyon ng mahigpit, handang sumabog sa galit. Ang ama ni Catherine, si Don Aurelio Coquanco, ay tumayo, dalang mukhang seryoso at walang emosyon. Walang ibang paraan, Greco. Ang pangalan ng dalawang pamilya nakasalalay dito. Nangyari nang dapat mangyari at bilang isang lalaki at tagapagmana ng mga Bustamante, kailangan mong panindigan ang iyong responsibilidad. Hindi ko ginusto to, sigaw ni Greco, ang boses o malingaw-ngaw sa buong mansyon. Tiningnan niya si Catherine na nakayuko lamang. Pinilit mo ko. Ginawa mo to para itali ako sa'yo dahil alam mong kailanman hindi kita magugustuhan. Walang nagawa si Greco sa araw na yon. Ang bigat ng tradisyon, ang presyon ng dalawang makapangyarihang pamilya at ang bitag na inilatag ni Catherine ay naging epektibo. Sa gitna ng matinding galit at pagpupuyos ng kanyang dibdib, itinakda ang kasalan. Walang nakinig sa kanyang mga pagtutol. Para sa mga matatanda, ang karangalan ng pamilya ang una sa lahat. At ang kasunduang binuunon kailangan tuparin sa pamamagitan ng isang marahas at mabilis na kasunduan. Isang shotgun marriage na magbubuklod sa kanila sa langalan ng kapangyarihan at obligasyon, ngunit dudurog ng tuluyan sa natitirang respeto ni Greco para kay Catherine. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng isang babae, naging isang malamig at madilim na ritual para kay Catherine. Walang marangyang selebrasyon, walang masayang tugtugan at lalo na walang mga matang kumikinang sa tuwa. Ang kasal ni Greco Bustamante at Catherine Coquanco ginanap sa isang pribadong kapilya sa loob ng kanilang lupain sa Masbate. Dinalohan lamang ng ilang malalapit na miyembro ng pamilya at mga taong may kinalaman sa negosyo ng dalawang angkan. Ang bawat detalye ay mabilis, tahimik na sinasagawa, parang isang lihim na kailangan itago sa mata ng publiko habang pinipilit panindigan sa harap ng batas at ng simbahan. Nakatayo si Greco sa harap ng altar, ang kanyang mukha sing tigas ng bato at ang mga mata tila nagbabaga sa galit. Suot ang isang formal na itim na tuxedo, wala siyang bakas ng kagalakan. Ang kanyang postura nagpapakita ng isang lalaking sapiritang dinala sa isang gera kung saan alam niyang talo na siya bago pa man magsimula. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang pag-ataking nagpapataas ng kanyang presyon. Nang bumukas ang malalaking pinto ng kapilya, pumasok si Catherine. Suot ang isang maganda at eleganteng puting kasuotan na sadyang inihanda para sa okasyong ito. Ngunit ang itsura niya ay salamin ng kanyang nadudurog na puso. Ang mga mata namumugto pa rin kakaiyak kahapon. Ang bawat takbang niya palapit sa altar parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Alam niya nakuha niya na ang gusto niya, ang pangalan, ang titulo at ang kasunduang maglalagay sa kanya sa tabi ni Greco. Ngunit habang tinitingnan niya ang nanlilisik na mga mata ng lalaking pinakamamahal niya na pagtanto niya ang masakit na katotohanan. Nakuha nga niya ang katawan at ang apelyido, ngunit ang puso't kaluluwa ni Greco na natiling kailanman ay hindi sa kanya. Do you, Greco Bustamante, take Catherine Coquanco to be your lawfully wedded wife? Ang tanong ng pari, ang tinig ay bahagyang nanginginig dahil sa tensyon na bumabalot sa buong simbahan. Isang mahabang segundong lumipas, ang katahimikan sa loob ng kapilya naging kasing bigat ng bundok. Tumingin si Greco kay Catherine at sa mga matang yon, pininta niya ang pinakamatalim na puot. I do. Ang malamig at mariin niyang sagot. Walang emosyon, walang pagmamahal, kundi isang pangako ng paghihiganti. And do you, Catherine Coquanco, take Greco Bustamante to be your lawful wedded husband? Bago sumagot si Catherine, huminga siya ng malalim. Pinipigilan ng pag-inog ng kanyang mundo. Alam niya ang kinakaharap niya, ngunit buo na ang desisyon niyang panindigan ang ginawa niya. I do, bulong niya. Mahina ngunit sapat upang marinig ng lahat. Pagkatapos ng seremonya, walang tradisyonal na yakap o pagbati ng pagmamahal mula sa bagong kasal. Pagdating nila sa mansyon na pagmamay-ari na nilang dalawa bilang mag-asawa, agad pumasok si Greco sa kanyang silid. Iniwan si Catherine na nag-iisa sa gitna ng malaking salas.
Bago pa makapagsalita ang dalaga, lumingon si Greco. Ang boses ay matalim, sapat upang durugin ang natitirang pag-asa sa dibdib ni Catherine. Wag na wag mong iisipin na dahil asawa na kita sa papel ay may karapatan ka sa akin. Ang malamig na tura ni Greco habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Catherine. Kinulong mo ko sa kasunduang to, Catherine, at sisiguraduhin ko ang bawat araw mo sa poder ko ay magiging impyerno. Kinuha mong gusto mo, ngayon pagbayaran mo ang naging desisyon mo. Pagkasabi noon, sinara ni Greco ng may lakas ang pinto ng kanyang silid. Iniwan si Catherine na nakatayo sa gitna ng silid, umiiyak ng tahimik habang kayakap ang sarili. Ang kanilang kasal ay hindi simula na isang pag-ibig, kundi simula na isang matinding digmaan sa ilalim ng iisang bubong. Ang malaking mansyon ng mga Bustamante sa Masbate naging isang malamig na kulungan para kay Catherine. Makalipas ang ilang linggo, mula nang isagawa ang kanilang pilit na kasalan, ang buhay mag-asawang pinangarap niya ng kabataan naging isang bangungot na ginigising siya sa bawat madaling araw. Wala nang mga ngiti, walang mga kwentuhan sa hapagkainan, lalong walang bakas ng pagmamahal mula sa lalaking nagmamay-ari ng kanyang mga pangarap. Tuwing umaga bago pa man sumikat ang araw, si Greco nakaalis na patungo sa kanilang mga tanggapan o kaya sa mga plantasyon at proyekto ng Bustamante Empire. Ginagawa niya lahat upang maiwasan ang anumang pagkakataon na magkausap sila o mag-cruise ang kanilang mga landas sa loob ng sarili nilang tahanan. At pag nagkataong magtagpo sila sa malawak na salas o sa hapagkainan kapag gabi, ang tanging maririnig ay ang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos. Si Greco na natiling matigas na yelo. Para sa kanya, ang bawat araw na kasama niya si Catherine sa ilalim ng iisang bubong ay paalala ng kanyang pagkatalo, na pagkakagapos ng kanyang kalayaan dahil sa isang desisyon na pinilit ipataw sa kanya. Sa tuwing titingin siya kay Catherine, ang nakikita niya ay hindi ang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat, kundi ang babaeng pumatay sa kanyang malayang kinabukasan at umagaw sa pagkakataon na makasama si Amanda. Ngunit si Catherine ay nanatiling matatag sa kabila ng sakit. Araw-araw tahimik niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa sa paningin ng publiko at ng kanilang mga magulang. Siya ang nag-aayos ng mga damit ni Greco kapag ito ay tulog pa. Naghahanda ng mainit na kape sa mesa kahit alam niyang hindi man lang to lilingunin ng binata, at sinisigurado na ang mansyon ay malinis at maayos. Alam niya sa sarili niyang mali ang paraan ng kanyang pagpili, ngunit ang pagmamahal na nakatanim sa kanyang puso sa loob na napakahabang panahon ay masyadong malalim para mabura ang galit ni Greco. Isang gabi, malalim ng gabi, bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Ang kidlat ay nagbibigay ng pansamantalang liwanag mula sa madilim na silid ni Catherine habang siya'y nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang litrato nila ng mga bata pa sila sa Masbate. Sa litratong iyon nakangiti si Greco habang magkasama silang naglalaro sa buhangin. Isang alaala na tila kay hirap bang paniwalaan ngayon dahil sa lamig ng realidad. Biglang bumukas ang pintong nagdurugtong sa kanyang kwarto at sa silid ni Greco. Nagulat si Catherine at mabilis na napatayo. Si Greco nakatayo sa bukana, basang-basa ang suot na polo dahil sa ulan na sumalubong sa kanya mula sa labas nang dumating siya galing sa isang mahabang business trip. Ang kanyang buhok nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay namumula hindi dahil sa luha kundi dahil sa labis na pagod at alak na ininom niya kasama ng mga kliyente. "Bakit gising ka pa?" Ang malamig at pagod na tanong ni Greco. Ang boses ay mababa, puno ng iritasyon habang nakatingin sa hawak na litrato ni Catherine. "Inaantay lang kita, Greco. Baka kailangan mo ng tuwalya o ng mainit na tatsa." Mahinang tugon ni Catherine. Ang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit upang iabot ay isang malinis na tuwalya. Ngunit sa halip tanggapin to, marahas na hinawi ni Greco ang kamay ni Catherine. Ang tuwalya lumipad sa sahig at ang galit na matagal niyang kinimkim sumabog ng gabing yon. "Huwag mo kong alagaan, Catherine," bulyaw ni Greco. Ang boses ay umalingaw sa buong kwarto. Lumapit siya ng husto kay Catherine hanggang sa naramdaman ng dalaga ang init ng kanyang paghinga at ang puot ng kanyang mga mata. "Huwag kang umasta na parang mabuting asawa sa harap ko kapag tayong dalawa na lamang ang tao rito. Ginusto mo to, di ba?
Gusto mo akong makasama sa isang kwarto kahit alam mong kinasusuklaman kita. Ayan, kasama mo na ako. Pero wag na wag mong aasahan na mamahalin kita kailanman. Ang mga salitang yon tumusok sa dibdib ni Catherine na parang mga patalim. Walang lumabas na luha sa kanyang mga mata sa pagkakataong to. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang lalaking minamahal ng buong buo. Alam ko, Greco, ang matatag ngunit basag na sagot ni Catherine. Alam ko na kinasusuklaman mo ko pero tandaan mo rin, kahit anong lamig ang ibato mo sa akin, nandito ako. Dahil kung may isang bagay akong pinanghahawakan, yun ay ang pangako ko sa harap ng altar. Kahit pakabalit nito yung unti-unti kong pagkawasak. Natigilan si Greco sa sinabi ni Catherine. May kakaibang diin at determinasyon sa mata ng babae na nagpatahimik sa kanya ng ilang sandali. Ngunit sa halip magpatalo sa emosyon, lalo niyang pinatigas ang kanyang sarili. Tumalikod ng walang pasubali, pumasok sa kanyang silid at padabog na sinara ang pinto. Sa gabing yon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga silid sumisimbolo sa napakalalim na agwat ng kanilang mga puso. Mga pusong nakakulong sa isang kasunduan na walang kasiguraduhan kung kailan magwawakas. Lumipas sa mga buwan sa loob ng malaking mansyon ng mga Bustamante na tila walang pagbabago. Ang malamig na pakikitungo ni Greco kay Catherine na natiling ganon din katindi. Isang patuloy na pagpapahirap sa emosyon na tayong tibay ng loob ni Catherine ang nagpapatagal sa kanya. Sa kabila ng mga masasakit na salita, kawalan ng atensyon mula sa asawa, pinanatili ni Catherine ang kanyang dignidad sa harap ng publiko. Tuwing may mga pagtitipon ng pamilya o may okasyon sa negosyo, magkakasama silang umaharap sa madla, nakangiti, magkakahawak ang kamay, nagpapakita ng imahe ng isang masayang bagong kasal. Ngunit sa sandaling sumapit ang gabi at magsara ang pinto ng kanilang silid, ang bawat ilusyon ng kasiyahan ay naglalaho at napapalitan ng nakakabinging yelo. Hindi alam ni Catherine sa mga panahong yon, may isang lihim ang patuloy gumugulo sa isipan at sistema ni Greco. Bagaman siyang nagtula kay Catherine sa altar, ang pangalan at presensya ni Amanda ay di kailanman nawala sa kanyang isip. Matapos ang araw ng kasalan, pinilit ni Greco na pututin ang anumang komunikasyon kay Amanda upang sumunod sa obligasyon sa pamilya. Ngunit ang pagkaligaw na yon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Para kay Greco, si Amanda ang simbolo ng kanyang kalayaan. Ang tanging babaeng minahal niya ng sarili niyang kagustuhan habang si Catherine ang patunay ng kanyang pagkagapos. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang hapon habang si Greco ay nasa isang mahalagang pagpupulong sa isang kilalang hotel sa Maynila para sa napakalawak na Bustamante Empire. Isang pamilyar na mukha ang dumaan sa kabilang dulo ng malawak na lobby, si Amanda. Natigilan si Greco sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa babaeng matagal niyang pilit na kinakalimutan. Si Amanda mukhang mas elegante ngayon. Suot ang isang formal na damit na nagpapakita ng pagbabago mula sa isang simpleng estudyante noon hanggang sa isang profesional na babae ngayon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay nanatiling nakatitig sa babaeng matagal niyang pilit na kinalimutan. Si Amanda mukhang mas elegante ngayon. Suot ang isang formal na damit na nagpapakita ng pagbabago mula sa simpleng estudyante noon hanggang sa isang profesional na babae ngayon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang oras parang tumigil para kay Greco. Ang mga laana ng kanilang nakaraan, ang mga ngiti sa ilalim ng puno ng akasya, ang matamis na oo ay bumalik na para bang isang malakas na alon. Greco? Ang mahinang tawag ni Amanda nang lumapit na ito sa kanya. Ang mga matay may halong gulat at pananabik. Ikaw ba talaga yan? Akala ko tuluyan mo na akong kinalimutan matapos ang araw na pinilit na kanilang ikasal. Amanda, ang tanging nasabi ni Greco. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok habang inaalala ang bigat ng naging desisyon ng kanyang pamilya. Noon, hindi kita kinalimutan kailanman. Sadyang wala lang ako nagawa sa panggigibit ng aming angkan. Ang pagkikitang yon ay naging simula ng isang mapanganib at muling pagtatapat sa mga sumunod na linggo.
Sa kabila ng pagkakaroon niya ng asawa sa Masbate, sinimulan ni Greco na dasalan ang kanyang mga pagtungo sa Maynila sa ilalim ng dahilan ng mga transaksyon sa negosyo. Lingid sa kaalaman ni Catherine, ang kanyang asawa ay unti-unti nang bumabalik sa mga bisig ng babaeng dahilan kung bakit siya nakamatay sa sakit noon. Si Amanda na nagtago rin ng sama ng loob sa biglaang pagkawala ni Greco dahil sa shotgun marriage ay madaling nagpapadala sa mga pagsisisi at pangako ng binata na kung may pagkakataon lang babawiin niya ang lahat. Samantala, sa tahimik na sulok ng mansyon sa Masbate, ramdam ni Catherine ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga pag-alis ni Greco naging mas madalas, ang mga dahilan nito naging mas malabo, at ang mga tawag sa telepono madalas ibinababa kapag lumalapit siya. Bagamat walang sinasabi si Catherine, ang kanyang kutob bilang isang babae at asawa ay nagsasabi sa kanya na meron ng iba o may bumabalik na multo mula sa nakaraan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento sa silid-aklatan ni Greco upang maghanap ng ilang papeles para sa negosyo ng pamilya, may napansin si Catherine na isang brown envelope na nakasingit sa ilalim ng mga lumang libro. Nang buksan niya to, nahulog ang ilang litrato. Mga larawan ni Greco at Amanda na magkasama sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Kuha lamang nung nakarang linggo. Masaya silang magkakasama, nakangiti, at ang mga mata ni Greco ay nagpapakita ng lambot na kailanman ay hindi niya nakita kahit minsan sa kanilang pagsasama. Ang hininga ni Catherine ay parang naputol. Ang mga litrato ay parang mga saksak sa kanyang dibdib. Mas matindi at mas masakit kaysa sa mga salitang binitawan ni Greco noon. Ang pag-asa na baka sakaling magbagong lahat ay tuluyang nadurog sa harap ng mga ebidensyang yon. Kaya pala, ang bulong ni Catherine sa sarili habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa mga litrato. Kaya pala, ganito na lamang ang galit mo sa akin, Greco, dahil hanggang ngayon si Amanda pa rin ang laman ng puso mo. Sa halip magwala o sumugod, tahimik na binalik ni Catherine ang mga litrato sa envelope. Pinahid niya ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon ang sakit ay napalitan ng isang malamig na kapasyahan. Naisip niya kung ang pagpapatuloy ng kasunduang ito ay magiging isang habang buhay na pagpapahirap para sa kanilang dalawa habang pinapanood niyang niloloko siya, marahil kinailangan niyang pag-isipan ang hangganan ng kanyang pagpapakababa. Ang gabing yon ay nagdala ng isang napakalalim na katahimikan sa loob ng malaking mansyon ng mga Bustamante. Nakaupo si Catherine sa gilid ng kanyang kama. Hawak pa rin ang kanyang nanginginig na mga kamay ang brown envelope na naglalaman ng mga litrato na Greco at Amanda. Ang bawat imahe tila isang matalim na paulit-ulit tumatarak sa kanyang dibdib. Ang mga panahong nilaan niya upang maging isang mabuting asawa, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita at ang pagpapanggap sa harap ng publiko na maayos ang lahat ng iyon parang bulang naglaho sa isang iglap. Hindi nag-iwan ng puwang ang mga litratong yon para sa anumang maling akala o ilusyon. Alam na ngayon ni Catherine na sa kabila ng pagiging legal na asawa niya kay Greco, sa mata ng batas at ng simbahan, ang puso ng lalaki kailanman ay hindi naging sa kanya. At ang masakit pa nito, habang nagtitiis siya sa malamig na rehas ng kanilang pilit na kasalan, si Greco ay masayang bumabalik sa mga bisig ng babae na tunay nitong minahal. Makalipas ang ilang oras ng pag-iisa, sa tahimik na pag-iyak, narinig ni Catherine ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. Sinundan ng mga mabibigat at pamilyar na yabag, si Greco ay dumating na galing sa isa na namang huwad na biyahe sa Maynila. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng kanyang silid at ilang segundo lamang ang lumipas, bumukas ang pinto. Nakatayo si Greco sa bukana, nakabukas ang unang butones ng kanyang polo at baka sa kanyang mukha ang pagod. Ngunit sa halip na ang karaniwang iritasyon o galit sa mukha ni Catherine ang makikita sa mata nito, isang kakaibang pag-iingat ang namayani. O marahil sadyang wala lang talaga itong pakialam ngayon na nakuha na nito ang gusto sa labas. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Ang tanong ni Greco. Ang boses ay malamig at wala namang kabusugan habang binababa ang kanyang briefcase sa gilid ng lamesa. Dahan-dahan tumayo si Catherine mula sa kama. Hindi siya umiiyak,
Sa harap nito, sa halip, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat at kapayapaan ay kinagulat ni Greco. Inabot niya ang brown envelope, dahan-dahang inilapag to sa ibabaw ng mesa sa harap ng bilyonaryo. Tiningnan ni Greco ang sobre at nang makita kung ano ang laman nito, nang bahagyang bumukas ang gilid, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga mata niya ay lumaki sa gulat habang nakatingin kay Catherine. Catherine, saan mo to nakuha? Ang nanginginig na tanong ni Greco. Ang maskara ng kanyang kasungitan ay unti-unti gumuho dahil sa pagkabisto. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha, Greco. Ang kalmado ngunit matatag na sagot ni Catherine. Ang kanyang tinig walang bahid ng galit kundi puno ng matinding kapaguran. Ang mahalaga nalaman ko na kung bakit gano'n na lamang ang puot mo sa bawat araw na kasama mo ko sa ilalim ng iisang bubong. Dahil habang pinipilit mo kong maging asawa mo sa papel, ang puso't isip mo na sa ibang tao na pala. Lumapit si Greco, tila gustong magsalita o magpaliwanag, ngunit natigilan siya nang iangat ni Catherine ang kanyang kamay upang pigilan to. Binigay ko ang lahat, Greco, pagpapatuloy ni Catherine. Ang mga mata diretsong nakatitig sa mga mata ng lalaki. Inakala kong sa paglipas ng panahon, matututunan mo rin akong mahalin kahit sa kaunting paraan, pero nagkamali ako. Ang kasunduang ito ay isang pagkakamali mula pa simula at tapusin na natin ang pagpapanggap na to. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Greco. Ang boses ay bigla na lang lumakas dahil sa kaba na hindi niya may paliwanag. Aalis ako, ang mariing sagot ni Catherine. Babalik ako sa kung saan man ako nagsimula at ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na matagal mo nang hinahangad. Ibibigay ko sa iyo ang annulment na gusto mo, Greco. Malaya ka na kay Amanda. Malaya ka na sa akin. Bago pa man makapagsalita si Greco o mapigilan ng kanyang asawa, kinuha ni Catherine ang isang maliit na bag na kanina pa nakahanda sa gilid ng aparador. Nilampasan niya sa Greco ng may taas noo, bagamat ang loob niya ay nadudurog. Ang gabing yun ay naging saksi sa pagtatapos ng isang pangarap at sa simula ng isang paglayo na babago sa buong takbo ng kanilang mga buhay sa mga susunod na taon. Ang pag-alis ni Catherine mula sa malaking mansyon ng mga Bustamante sa kalagitnaan ng gabi ay sinagawa ng walang ingay. Ngunit ang epekto ay singlakas ng pagyanig ng lupa sa buong probinsya ng Masbate. Habang binabaybay ng sinakyang sasakyan ang madilim na kalsada papalabas ng compound, pinagmasdan ni Catherine ang matatayog na pader at ang malalaking tarangkahan na naging saksi sa kanyang pinakamasayang pangarap at pinakamatinding bangungot. Wala siyang dalang malaking kayamanan o mga mamahaling alaala mula sa kanilang kasal. Ang tanging bitbit niya ay kanyang mga damit, ang kanyang nasirang dignidad, isang pusong pilit na pinag-aagnas ng hapis. Sa loob ng silid na iwan mag-isa si Greco, ang mga salitang binitawan ni Catherine bago to lumabas, paulit-ulit umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Malaya ka na kay Amanda, malaya ka na sa akin. Sa mga unang segundo ang reaksyon ni Greco, isang pamilyar na pakiramdam ng ginhawa. Ang pagkawala ng kadenang pilit ipinataw sa kanya ng kasunduan ng kanilang pamilya. Ngunit habang tinitingnan ng bakanting silid, ang mansa ng mga luha sa ibabaw ng mesa, ang tahimik na paligid, ang inaasahang kasiyahan na hindi dumating. Sa halip, isang kakaibang lamig at kawalan ang pumasok sa kanyang dibdib. Kinaumagahan sumabog ang balita sa loob ng mga pamilya Bustamante at Cocuanco. Si Don Aurelio Cocuanco, kasama ng ina ni Greco ay agad na dumating sa mansyon matapos malamang umalis si Catherine nang walang pasabi. Anong ginawa mo kay Catherine, Greco? Ang galit na sigaw ng kanyang ina habang nakatayo sa harap niya. Ang mga matay namumugto sa pag-aalala. Bakit mo pinayagang umalis ang asawa mo? Alam mo ba ang pinagdadaanan ng batang yon? Siya ang gustong umalis, inay. Ang depensa ni Greco, bagaman ang kanyang boses, walang angking sigla. Siya ang nagdesisyon na tapusin ang setup na to. Di ba yun naman ang gusto ko noon? Ang mawala siya sa paningin ko? Gago! Sigaw ng ama ni Catherine na dumating din kasabay ng balita. Ang mukha ay namumula sa galit at hinagpis. Hindi mo kilala ang anak ko. Binigay niya ang lahat sa'yo. Pinilit ang sarili niya dahil sa pagmamahal. Tapos hahayaan mo lang siyang umalis ng ganito na lang. Kung akala mo natapos ng obligasyon mo, nagkakamali ka, Greco. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya umabot sa rurok.
Ngunit sa gitna ng galit ng mga matatanda, napansin ni Greco ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pamilya Coquanco ay hindi galit dahil sa paghihiwalay, kundi dahil sa isang malalim na pangamba para sa kalusugan at kalagayan ni Catherine. Sa mga sandaling yon, nagsimulang magtanong si Greco sa sarili. Meron bang tinatago ang mga ito na hindi niya alam? Meron bang dahilan kung ba't gano'n na lamang ang pilit ni Catherine manatili sa kabila ng lahat ng kalupitang pinakita niya? Samantala, malayo sa Masbate, sa isang tahimik at payapang baybayin, sa isa pang probinsya kung saan walang nakakakilala sa apelidong Coquanco o Bustamante, nagsimula si Catherine na isang bagong yugto. Umupa siya ng isang maliit na bahay malapit sa dagat. Ang simoy ng hangin dito, sariwa at ang alon ng dagat, nagsisilbing musika na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa mga unang araw, ang sakit tila walang katapusan. Gabi-gabi siyang umiiyak, inaalala mga salitang binitawan ni Greco at ang mga litrato ni Amanda at ng kanyang asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, ang luha unti-unting nauuwi sa lakas. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang lokal na pampublikong paaralan bilang guro. Pinuhos ang kanyang oras at atensyon sa mga batang walang malay sa gulo ng mundong kanyang iniwan. Sa bawat ngiti ng mga bata, natagpuan ni Catherine ang kanyang halaga na hindi siya nabuhay para lang maging alipin ng isang pilit na kasunduan o para umiyak sa isang lalaking hindi kailanman nagmahal sa kanya. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Habang pinipilit ni Catherine na buuin ang sarili sa malayo, si Greco naman sa Masbate unti-unting nilalamon ng konsensya at ng mga sekretong unti-unting nabubunyag sa kanyang harapan. Mga sekretong nagpapatino sa kanyang ulo at magtutulak sa kanya sa isang desperadong paghahanap sa babaeng tuluyan ng lumipad palayo sa kanyang hawla. Habang ang malaking mansyon ng mga Bustamante sa Masbate ay binalot na isang mabigat na katahimikan at alitan ng mga pamilya, si Greco Bustamante naman unti-unti nilalamon na isang kakaibang uri ng kabalisahan. Ilang linggo nang lumipas mula nung gabi na lumayas si Catherine nang walang pasabi, tangay ang mga salitang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa simula, pinilit niyang kumbinsin ng sarili na ito na ang matagal niya nang ninanais. Ang mawala ang babaeng pilit na nagtatali sa kanyang obligasyon. Ngunit sa pagpasok niya sa silid na yon, sa bawat pagtingin niya sa mesa, kung saan nilatag ang mga litrato ni Amanda, ang naramdaman niya ay hindi ang kalayaan, kung hindi, isang malalim at nakabibinging kawalan. Ang sitwasyon lalong lumala nang kausapin siya ng kanyang sariling ina habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon. Ang mukha ng matandang Bustamante, bakas na matinding galit at hinagpis na hinaluan ng awa. Akala mo ba natapos ng lahat dahil umalis si Catherine Greco? Ang malamig at may diing tono ng kanyang ina habang hawak ang isang lumang sobre na naglalaman ng mga medical record. Hindi mo ba itatanong sa sarili mo kung bakit gano'n na lamang ang pagpupursige ng batang yon na manatili sa kabila ng lahat ng kalupitan at kawalang hiyang ipinakita mo sa kanya? Napakunot ang noo ni Greco. Ang kanyang dibdib biglang kumabog ng mabilis. Anong ibig mong sabihin, Nay? Pinilit niya akong pikutin para sa kapangyarihan at apelido ng mga Coquanco, hindi ba? Yan naman ang alam ng lahat. Mangmang ka, sigaw ng kanyang ina. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa mga pisngi nito. Inihagis sa ibabaw ng mesa ang mga record. Basahin mo. Basahin mo kung anong klaseng sakripisyong tinago sa ng pamilya niya, maging ng sarili mong ama. Binuksan ni Greco ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Ang mga mata niya ay lumilipad sa mga papel, mga resulta ng pagsusuri mula sa isang kilalang espesyalista sa Maynila, mga reseta ng mabibigat na gamot at isang liham na naglapat ng katotohanan na halos magpabagsak sa kanyang mga tuhod. Si Catherine dumanas ng malubhang karamdaman na nagsimula pa ng mga panahong pinagbubuntis ang kanilang pilit na pagsasama at pinalalala ng labis na stress, depression at kalungkutan na idinulot ng kanyang malamig na pakikitungo. At ang mas masakit, pinili nitong itago lahat upang di siya maabala sa kanyang buhay kasama si Amanda at sa pagpapatakbo ng negosyo. Nasaan siya? Ang nanginginig at basag na boses sa tanong ni Greco. Ang kanyang mundo gumuho sa isang iglap. Nasaan si Catherine, inay? Hindi namin alam, ang umiiyak na tugon ng kanyang ina.
Nangako kami sa kanyang igagalang namin ang desisyon niyang lumayo ng tahimik. Dahil lang ang tayong huling-hiling na isang babaeng pinatay mong puso araw-araw. Sa kabilang dulo ng bansa, malayo sa matatayog na pader ng Masbate, si Catherine ay nakatayo sa harap ng isang maliit na bintana ng kanyang tinutuluyang bahay malapit sa dagat. Ang simoy ng hangin ay malamig at payapa. Sa loob ng ilang buwang pagtatago, natutunan niyang buhay ng mag-isa. Ang katawan niya medyo nanghihina pa rin paminsan-minsan, ngunit ang isip niya malinaw. Nagtuturo siya sa isang maliit na eskwelahan sa Nayon at doon, sa gitna ng mga batang walang muwang sa gulo ng mayayaman, nakatagpo siya ng tunay na kapayapaan. Isang hapon habang naglalakad siya pa uwi, dalang ilang kwaderno ng mga estudyante, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng kanilang munting bakuran. Ang uri ng sasakyang yon ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang mamahaling sasakyan na hindi babagay sa simpleng lansangan sa baybaying ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Catherine. Huminto siya sa paglakad, ang kanyang mga kamay bahagyang nanginig. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas sa isang lalaki. Gusot ang suot na polo, walang suot na formal na jacket at ang buhok medyo magulo. Ang mga mata namumula, puno ng matinding pagod, puyat at luha na hindi nito kinahihiyang ipakita. Si Greco. Napatulala si Catherine. Di siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Ang bilyonaryong kilala sa pagiging palaban, seryoso at walang pakialam, nakatayo ngayon sa harap niya. Ang mga tuhod tila nang hihina habang dahan-dahan tong lumalapit sa kanya na parang takot na baka isang ilusyon lamang ang kanyang nakikita. Catherine, ang tawag ni Greco. Ang tinig ay basag, puno ng pagsisisi, lumuluhod ang emosyon sa bawat panig. Diyos ko, sa wakas nakita rin kita. Gustong umurong ni Catherine, gusto niyang tumakbo, magtago, kaya ng ginawa noon, ngunit ang mga paa niya ay parang binuhos sa lupa. Habang papalapit si Greco, nakita niya mga luhang kumakawala sa mata ng lalaki na minsan sinumpa niyang kailanman hindi iiyak para sa kanya. Ang yelong bumalot sa relasyon sa loob ng mahabang panahon ay unti-unting natunaw sa katotohanan at pagtanggap ng kanilang mga kasalanan. Ang katahimikan sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyang realidad ay nabasag lang ng malakas sa pag-iyak ng hanging nagmula sa dagat. Ang dating matatayog na pader ng Masbate, marangyang mansyon ng mga Bustamante, napalitan ngayon ng payak na bakuran ng may mga nakasabit na basang damit at mga halamang gubat. Ngunit para kay Greco Bustamante, ang lugar na ito ang pinakamagandang tanawin na nakita sa buong buhay niya. Dahil sa gitna nito nakatayo ang babaeng 4 na taon niyang pinakawalan at hinanap. Nakatayo si Catherine, hawak ang ilang kwaderno, ang mga matay ng lalaki sa gulat at di makapaniwala. Ang itsura ni Greco ngayon malayong malayo sa seryoso, elegante at walang awang bilyonaryo na nakilala at pinakasalan niya noon. Gusot ang suot nitong damit, halatang walang tulog, ang mga matay namumula sa sunod-sunod na pag-iyak habang dahan-dahan tong lumalapit sa kanya, parang takot na maputi ang isang marupok na kristal. Catherine, muling sambit ni Greco. Ang boses ay nanginginig at basag, halos pabulong na parang natatakot na baka sa sandaling lakyan niya ang kanyang boses, maglaho ang dalaga tulad ng isang uso. Patawarin mo ko, Diyos ko, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko sa iyo. Di nakakilos si Catherine. Ang kanyang dibdib biglang kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa halo-halong emosyon na pilit niyang ibinaon sa lupa sa loob ng 4 na taong pag-iisa. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang patigasin ang kanyang mukha. Pilit binabalik ang natitirang pride na meron siya. Anong ginagawa mo rito, Greco? Ang malamig ngunit nanginginig na tanong ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay diretso lang tumingin sa mata ng lalaki. Paano mo nalaman kung nasan ako? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang mawala ako sa paningin mo at maging malaya ka sa sarili mong buhay kasama si Amanda? Nang marinig ang pangalan ni Amanda, napapikit ng mariin si Greco at napaluhod sa kanyang tuhod sa lupa. Walang hiya-hiya, walang pag-iingat sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Lumuhod siya sa harap ni Catherine. Iniibig ang kanyang mukha sa mga palad nito habang ang hikbi tuluyang kumawala sa kanyang lalamunan.
Wala na si Amanda, Catherine? Ang umiyak na sagot ni Greco. Matagal na kaming tapos. Nung gabing umalis ka, na-realize ko ang babaeng pilit kong tinataboy at kinasusuklaman. Siya palang nagmamay-ari ng buong sistema ko. Ang mga litratong nakita mo, huli na ang lahat noon? Sinubukan kong bumalik sa nakaraan dahil takot ako na aminin sa sarili kong nahuhulog na ako sa'yo. Ngunit huli na ang lahat dahil iniwan mo ko. Napatingin si Catherine sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang bilyonaryong minsan ay niyapakan ng kanyang dignidad, naroon ngayon, basang-basa ng luha, nakaluhod sa putika na isang simpleng probinsya. Huli na lahat, Greco, bulong ni Catherine. Ang boses ay nanginginig habang bababagsak din ang luha sa kanyang mga pisngi. Pagod na ako. 4 na taon akong nag-isa rito, pilit binubuo ang sarili ko mula sa mga basag na pirasong iniwan mo. Bakit ka pa dumating? Bakit mo pa ako ginugulo ngayon? Dahil hindi ako mabubuhay nang di ka kasama, Catherine, sigaw ni Greco. Ang mga mata ay puno ng tapat na pagsisisi at pagmamakaawa habang tiningnan ng asawa. Nalaman kong lahat. Ang sakripisyo mo, ang sakit na pinagdaanan mo habang kinasusuklaman kita, ang mga lihim na tinala ng ating pamilya. Kinuha ko lahat ng parusa mo, Catherine. Patatawarin mo ba ako kung hihilingin ko sa'yo na bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Isang pagkakataon na patunayang karapat dapat akong maging asawa mo? Ang hangin sa paligid tila tumigil sa pag-ikot. Sa gitna ng simpleng baybayin ang nakaraan ay nagtagpo sa kasalukuyan at ang pusong matagal nang nasaktan humarap sa pinakamagabigat na desisyon ng kanilang buhay. Ang magpatawad at muling magsimula o tuluyang magtapos sa ibabaw ng mga sugat ng nakaraan. Ang munting bahay sa baybayin binalot ng napakalalim na katahimikan matapos ng mga salitang binitawan ni Greco. Ang hangin mula dagat patuloy na umiihip. Dinala ang amoy ng asin at alon na marahang humahampas sa dalampasigan. Si Catherine nakatayo pa rin sa tabi ng pinto, hawak ang mga kwaderno ng kanyang mga estudyante, habang ang mga mata nakatitig sa lalaking nakaluhod pa rin sa lupa sa kanyang harapan. Ang bilyonaryong si Greco Bustamante, kilala sa buong bansa bilang taong may bakal na determinasyon. Walang awang husay sa negosyo at di kailanman yumuyoko kanino man, ay naroon ngayon sa putikan. Umiiyak, nagmamakaawa para sa isang simpleng sulyap ng kapatawaran. Ang kanyang mga balikat nanginginig sa bawat hikbi. Ang mga kamay na dati pumirma sa milyon-milyong kontrata nakakompresyon ngayon sa pormang nagmamakaawa. Tumayo ka dyan, Greco. Ang basag at nanginginig na boses na wika ni Catherine, habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang sariling mga luha na kumawala. Huwag mong gawin yan sa sarili mo. Hindi ikaw ang tipo ng taong lumuluhod sa harap ng iba. Wala akong pakialam sa pride ko, Catherine. Ang sagot ni Greco habang iniaangat ang kanyang mukha. Ang mga mata ay namumula, basang-basa ng luha. Ang pride ko ang pumatay sa atin noon. Ang katikasan ng ulo ko ang nagtaboy sa'yo sa bingit ng kamatayan at pag-iisa. Kung ang pagluhod na ito ang tanging paraan para mapakinggan mo lang ako kahit saglit, handa akong manatili dito habang buhay. Dahan-dahan ay binaba ni Catherine ang hawak na kwaderno sa maliit na mesa sa gilid ng pintuan. Ang kanyang paghingay mabigat. Bawat sandali ng pag-uusap na ito ay nagbabalik ng mga alaala ng nakaraan. Ang pilit na kasalan sa masbate, ang malamig na silid ng mansyon, ang mga litrato ni Amanda at ang mahabang gabi ng pag-iyak habang mag-ibisa siyang pinapagaling ang kanyang sarili sa loob ng 4 na taon. Madaling sabihin ang salitang patawad, Greco, ang mahinang turo ni Catherine, habang lumapit siya ng kaunti sa nakaluhod na lalaki. Pero alam mo ba gaano kasakit ang magising bawat umaga sa isang kwarto ang tanging nararamdaman ay galit at puot ng taong pinakamamahal ko? 4 na taon, Greco. 4 na taon akong lumaban sa sarili kong karamdaman at labis na kalungkutan nang walang kasiguruhan kung may nag-aalala ba sa akin kahit konti. Nang marinig ang mga salitang yon, naramdaman ni Greco na parang may matalim na punyal ang tumusok sa kanyang dibdib. Nabasag ang tinig niya nang subukan magsalita ulit. Alam kong huli na lahat para burahin ang mga sakit na yon, pero Catherine, bigyan mo ko ng pagkakataong itama lahat. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ko agad tulad ng dati. Ang gusto ko lang patunayan sa'yo na kaya kong magbago, na kaya kong maging asawang karapat-dapat sa'yo. Tinitigan ni Catherine ang asawa.
Sa mga mata nito, nakita niya ang isang sensibilidad na matagal niyang hinanap nung magkasama pa sila sa Masbate. Walang halong pagpapanggap, ang naroroon ay tunay na pagsisisi ng isang taong natutong magmahal sa pinakamahirap na paraan. Pumasok ka muna, ang marahang wika ni Catherine sa wakas habang inilahad ang kamay upang itayo ang lalaki. Hindi magandang tinitingnan tayo ng mga kapitbahay dito. Isa pa, kailangan mong maglinis ng katawan. Tumayo si Greco, ang mga tuhod medyo nanghihina pa rin. Sumunod kay Catherine papasok sa munting bahay. Ang loob ng bahay ay simple, may maliit na salas, isang lumang mesa at isang kusina na amoy kape at sabon. Walang bakas ng karangyaan ng mga Bustamante, ngunit para kay Greco ang silid na iyon ay mas makahulugan kaysa sa malaking mansyon na iniwan nila. Habang naghahanda si Catherine ng maligamgam na tubig at tuwalya para sa kanya, tahimik na pinagmamasdan ni Greco ang paligid. Nakita niya ang mga librong ginagamit ni Catherine sa pagtuturo at ang mga simpleng gamit nito. Doon niya mas lalong naramdaman ang bigat ng kanyang mga nagawa. Kumpara niyang pinagkaita ng simpleng kaligayahan ang isang babaeng ang tayong kasalanan lang magmahal sa kanya ng totoo. Nang iabot ni Catherine ang tuwalya at ang tasa ng mainit na kape, di nagtagpo ang kanilang mga kamay, ngunit ang ingit ng hangin sa pagitan nila ay nagsimulang magbago. Magpahinga ka muna dito ngayong gabi, Greco, ang seryosong wika ni Catherine habang nakatayo sa tapat ng bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. Bukas ng umaga, pag-uusapan natin anong susunod nating gagawin. Pero wag mong asahang madali para sa akin ang magpatawad at kalimutan lahat ng nangyari. Tumango si Greco, ang puso may bahagyang galak sa kabila ng bigat. Tatanggapin ko lahat ng kondisyon mo, Catherine. Maghihintay ako hanggang mapatunayan ko sa iyo na ang lalaking kaharap mo ngayon ay hindi ng parehong Greco na sumira sa buhay mo noon. Sa unang gabi ng kanilang muling pagtatagpo, sa ilalim ng iisang munting bubong, ang nakaraan ay nanatiling mabigat na anino, ngunit ang isang maliit na sinag ng pag-asa ay nagsimula ng sumilip sa pagitan ng kanilang mga sugatang puso. Ang simoy ng hangin sa umaga may dalang malamig na simoy mula sa dagat na humahaplos mula sa kortina ng maliit na bintana ng munting bahay. Sa labas, ang mga alon banayad na humahampas sa dalampasigan, lumilikha ng pamilyar at nakakakalmang tunog na siyang naging himno ng bagong buhay ni Catherine sa nakalipas na 4 na taon. Si Greco Bustamante nagising ng maaga. Ang katawan ay nananakit dahil sa matigas na papag na tinulungan niya sa maliit na silid panauhin. Ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa bigat ng kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon, inayos ang kanyang sarili at lumabas sa kusina. Naabutan niya si Catherine na abala sa pagtitimpla ng kape. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, walang kolorete sa mukha at ang buhok nakatali lamang ng sabog. Ang babaeng to'y mas maganda pa rin sa paningin ni Greco kaysa sa anumang modelong nakasama niya sa mga formal na pagtitipon sa Maynila o Masbate. Naramdaman ni Catherine ang presensya niya kaya't dahan-dahan tong lumingon. Ang mga mata nito'y seryoso, walang bakas ng ngiti ngunit kalmado. Magandang umaga dito, panimula ni Greco, basag ang boses dahil sa malamig na simoy at kakulangan sa tulog. Inabot niya ang kapeng inihanda ni Catherine. Salamat. Hindi ka nasanay sa gantong klase ng umaga, Greco? Sagot ni Catherine habang umiinom din ng sarili niyang tasa ng kape. Ang mga matay nakatitig sa labas ng bintana. Wala rito ang mga katulong na mag-aayos ng damit mo. Walang personal secretary magpapaalala ng mga meeting mo sa buong araw, lalong walang malaking korporasyon na naghihintay sa bawat galaw mo. Matagal ko nang gustong takasan ng mundong yon mula nung iwan mo ko, Catherine. Malumanay na wika ni Greco habang lumapit siya ng bahagya sa mesa. Pinapanood bawat galaw ng asawa. Lahat ng tagumpay at yaman ng Bustamante naging walang kwenta nang malaman kong ang babaeng nagdala ng toong halaga sa buhay ko, pinili kong itaboy palayo dahil sa sarili kong kahambugan. Di sumagot si Catherine kaagad. Nilagay niyang tasa sa mesa at humarap kay Greco. Ang seryosong mukha nito'y nagpakita ng malalim na emosyon. Greco, madaling magsisi ngayon dahil nahuli mo na ako sa gantong sitwasyon. Ang mahinang tura ni Catherine. Ang mga matay bahagyang luha na pinipigilan. Pero nasan ka noong mga panahong kailangan ko ng asawa ko? Nasan ka noong nag-iisip akong lumalaban sa sakit at sa depression sa London?
Pinili mong maging masaya kasama si Amanda. Pinili mong paniwalaan ng kasunduang to'y isang sumpa. Ang mga salitang yon ay tumusok muli kay Greco tulad ng isang matalim na karayom. Wala siyang masabi dahil ang bawat katagang binabanggit ni Catherine ay totoo. Isang katotohanan na hindi niya kayang burahin o baguhin kahit pa ibigay niyang kalahati ng kanyang yaman. Alam mo, Catherine, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang sagot ni Greco habang lumuhod muli ito. Hindi dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa pag-amin ng kanyang mga pagkukulang. Pero narito ako ngayon para patunayan na hindi na ako ang dating Greco. Kung kailangan kong iwan ang Bustamante Empire, kung kailangan kong magtrabaho ito sa tabing dagat para lang mapatunayan sa inyo na karapat-dapat ako, gagawin ko. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataong muling buuin ang pamilyang sinira ko. Tinitigan ni Catherine ang lalaki ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Greco. Ang dating mapagmataas at malamig na milyonaryo tuluyang nagbago. Hinubog ng pagsisisi at sakit ng pagkawala. Hindi gayon, Greco. Ang marahang tugon ni Catherine habang nilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki upang patuyuin ito. Ang pagpapatawad ay hindi parang kape na mabilis timplahin at inumin. Kailangan ng panahon. Kung gusto mo talagang manatili dito at patunayan ng sarili mo, hindi kita pagbabawalan. Pero tandaan mo, ang patunay nasa mga gawa, hindi sa mga pangako. Isang maliit pero totoong ngiti ang sumilip mula sa labi ni Greco. Tatanggapin ko bawat paghintay, Catherine. Hihintayin kita hanggang sasabihin mong handa ka ng muli. Ang pagpapasya ni Greco Bustamante na manatili sa munting baybayin sa tabi ni Catherine ay nagpadala ng malaking pagbabago sa kanyang araw-araw na buhay. Ang isang bilyonaryong sanay sa mamahaling suit, naka-aircon ng opisina at ang pribadong eroplano, natagpuan ang kanyang sarili sa suot na simpleng t-shirt, tsinelas, nakababad sa ilalim ng init ng araw habang tumutulong sa pag-aayos ng mga sirang bangka ng mga lokal na mangingisda. Nag-aabot ng tulong sa maliit na eskwelahan kung saan nagtuturo si Catherine. Sa mga unang araw, naging tampunan siya ng usap-usapan sa buong nayon. Di akalain ng mga simpleng mamamayan doon na ang misteryosong lalaking tumutulong magbuhat ng mga sako ng bigas at nag-aayos ng mga sirang upuan sa paaralan ay isa lang naman palang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ngunit para kay Greco ang mga titig at bulong-bulungan ng mga tao walang halaga. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga sulyap ng pag-aalinlangan, ngunit may bahagyang paghanga mula kay Catherine. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga bata sa eskwelahan, lumapit si Catherine, bitbit ang isang baso ng malamig na buko juice at iniabot to kay Greco na pawisan at nakaupo sa ilalim ng puno ng nyog. Di mo kailangan gawin to, Greco? Ang mahinang wika ni Catherine habang pinapanood ang pag-inom ng binata. Hindi mo kailangan magpanggap na simpleng tao rito para lang mapansin ko. Inalis ni Greco ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin kay Catherine ng may seryosong ngunit tapat na mga mata. Di ako nagpapanggap, Catherine. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ngayon ko lang naramdaman anong ibig sabihin na magtrabaho ng may totoong layunin. Nung nasa Masbate at Maynila ako, ang alam ko lamang pera, kapagarihan, negosyo, pero dito, natutunan ko kung paano huminga. At masigit sa lahat, natutunan ko paano pahalagahan ng mga bagay na minsan ay binaliwala ko. Tinitigan siya ni Catherine. Ang mga kamay ni Greco na dating malambot, sanay lamang sa paghawak ng mamahaling pluma at dokumento ay may mga halong galos na ngayon at magaspang na dahil sa manual na trabaho. Patuloy ito na handa siyang magbago, hindi lang sa sarili kundi pati sa katawan at sa ugali. Minsan, kalimutan ang nakaraan. Greco, bulong ni Catherine, habang binabaling ang tingin sa malawak na karagatan. Ang mga sugat na iniwan mo hindi basta-basta naghilom dahil lang sa nandito ka tumutulong sa nayon, pero nakikita ko ang pagsisikap mo. At hindi ako bulag para hindi mapansin yon. Maghihintay ako, Catherine. Ang sagot niya na may buong katapatan. Kahit gaano katagal, dahil ikaw ang tahanan na hindi ko hayaang mawala pa sa akin. Ang maaliwalas na panahon sa munting baybayin, biglang lumitaw ang dilim nang sumapit ay 2 linggo ng pananatili ni Greco sa nayon. Isang malakas sa tropical storm ang nagbabala sa buong probinsya. Nagdala ng malalakas na hangin at sunod-sunod na pagbuhos ng ulan na halos magpabagsak sa mga punong kahoy, magpalipad sa mga bubong ng mahihirap na bahay.
Sa loob ng munting bahay ni Catherine, ang ingay na humahampas ng ulan at malalakas na hangin dumidika na nakabibinging tunog. Nakaupo sila sa maliit na silid habang ang isang gasera at ilang kandila nagbibigay ng madilim na liwanag dahil nawala ng kuryente ang buong komunidad. Ang tensyon sa loob ng bahay hindi nagmumula sa bagyo sa labas, kundi sa bigat ng mga salitang hindi pa kailanman nabibigkas ng buo sa pagitan nila. Masyadong malakas ang bagyong ito. Ang basag ni Catherine sa katahimikan habang nakatitig sa bintanang basang-basa ng ulan. Sana'y ligtas sa mga bata at ang pamilya dito sa nayon. Huwag kang mag-alala, ang malumaning na sagot ni Greco habang lumalapit siya at naglagay ng manipis na kumot sa balikat ni Catherine. Bago pa dumating ang malakas na ulan kahapon, tinulungan ko ang mga mangingisdang itali ng mahigpit ang kanilang mga bangka at sinigurado kung may sapat na supply ang bawat pamilya sa kabilang baryo, ligtas sila. Napakurap si Catherine, tiningnan ng lalaki. Ang dating Greco na kilala niya na may pakailam lamang sa sarili ng mga negosyo at sa pagpapalaganap ng imperyo ng pamilya. Ang Grecong na nasa harap niya ngayon isang taong may malasakit sa kapwa, isang lalaking natutong magmahal di sa pamamagitan ng yaman kundi sa pamamagitan ng paglilingkod. Bakit mo ginagawa lahat ng to, Greco? Ang mahinang tanong ni Catherine. Ang boses ay seryoso at may halong pag-aalinlangan. Di mo kailangan patunayan sa akin na kaya mong maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng pagpapakahirap dito. Ang mga kokwangko at mga bustamante may mga taong mag-aalaga sa'yo. Bakit pinili mong magtiis sa gantong uri ng buhay? Umupo si Greco sa tapat niya, seryosong tiningnan ng mga mata ni Catherine. Ang liwanag ng kandila sumasalamin sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa mga linyang nilikha ng pagod at pagsisisi. Dahil nung nawala ka, Catherine, nalaman ko kung anong tunay na kahulugan ng kahirapan. Ang tapat na sagot ni Greg. Ang maging bilyonaryo, ang magkaroon ng kapangyarihan at pangalan, lahat ng yon walang kwenta. Kapag gising ka isang gabi, wala kang katabi, kundi sarili mong konsensya. Pinagpalit ko ang kaligayahan ko sa maling paniniwala na ang pag-ibig ay isang kasunduan ng kailangan takasan, ngunit ngayon, alam ko na, ikaw ang tahanan ko. At handa ko mawala lahat ng yaman ko, makasama ka lang muli at mapatawad mo. Dahil sa mga salitang yon, naramdaman ni Catherine ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay unti-unting kumawala. Sa gitna ng malakas na bagyo sa labas, ang mga pader na tinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 4 na taon ay unti-unting gumungo. Inabot ni Greco ang nanginginig na kamay ni Catherine at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi binawi ni Catherine ang kanyang kamay. Hinayaan niya tong hawakan ng lalaki. Pinayagan ng sariling madama ang init ng pagmamahal na nooy pinagkait sa kanya. Hindi pa madali para sa akin ang lahat, Greco, ang bulong ni Catherine habang kanyang ulo'y dahan-dahang sumandig sa balikat ng binata. Pero simula na to. Habang ang bagyo sa labas ay patuloy na humahampas, sa loob ng maliit na silid na yon ang dalawang pusong napagod at nasaktan, dahan-dahang muling nabuo sa ilalim ng iisang bubong ng pagpapatawad at pag-asa. Ang pag-ihip ng hangin at ang sunod-sunod na pagbagsak ng ulan nagpatuloy hanggang kalagitnaan ng madaling araw, ngunit nang sumapit ang 5:00 ng umaga, ang galit ng kalikasan dahan-dahang humupa. Ang madilim na kalangitan pinalitan ng banayad na kulay kahel at ginto habang ang araw ay sumisikat sa silangan, nagdadala ng liwanag at panibagong pag-asa sa buong baybayin. Sa loob ng munting bahay, mahimbing na nakatulog si Catherine habang nakasandig ang ulo sa balikat ni Greco. Si Greco naman na natiling gising buong magdamag. Di niya alintana ang pananakit ng kanyang leeg at braso. Tayong mahalaga sa kanya ay maramdaman ng mahinahon at pantay na paghinga ng babaeng kasama niya. Para kay Greco ang magdamag na yon sa ilalim ng malimig na simoy ng bagyo habang hawak ang kamay ni Catherine, ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Isang patunay na kahit gaano kalakas ang unos, may mga pusong nakalang magtagpo at maghilom sa tamang panahon. Nang maramdaman ni Catherine ang paggalaw ng paligid, dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Napatingin sa paligid at napagtanto niyang nakasandig pala siya kay Greco buong magdamag. Agad siyang napaupo ng tuwid. Ang kanyang mga pisngi na mula dahil sa hiya at gulat. Gising ka pa pala buong gabi? Nag-aatubiling tanong ni Catherine habang inaayos ang kanyang buhok.
Ngumiti si Greco ng marahan, ang pagod sa kanyang mukha natabunan na isang sinserong kakalakan. Hindi ko kayang matulog, Catherine. Natatakot akong bago ako magising, baka isipin mo, panaginip lang lahat ng to at bigla na lang akong magising mag-isa. Natahimik si Catherine sa sinabi ng binata. Tiningnan ang mata nito, walang halong pagpapanggap, tanging labis na katapatan at takot na muling mawala siya ang mababasa dito. Sa sandaling yon, ramdam ni Catherine na ang galit at puot na kinimkim niya sa 4 na taon, tuluyan ang natangay ng bagyo kagabi. Ang naiwan ay katotohanan ang lalaking to na minsang naging bangungot ng buhay, handang magbago at magpakumbaba para lamang sa kanya. Tara sa labas, yaya ni Catherine habang tumayo ito at binuksan ang pintuan. Tingnan natin ang naging epekto ng bagyo sa komunidad. Paglabas nila, ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng basang lupa at dagat. Ang mga residente sa Nayo nagsimulang lumabas sa kanilang mga tahanan upang maglinis ng mga nalagas na dahon at sirang sanga. Nang makita si Greco ng ilang mga mangingisda at mga bata, agad na itong binati ng may ngiti at pasasalamat dahil sa tulong na bigay nito bago pa man dumating ang bagyo. Salamat sa tulong kagabi, iho, wika na matandang pinuno ng mga mangingisda habang tinatapik ang balikat ni Greco. Kung di mo tinalin ng maayos sa mga bangka, baka natangay ang kabuhayan namin. Umiti si Greco at tumango. Walang anuman po, tay. Responsibilidad kong tulungan ang komunidad na ito. Habang pinapanood ni Catherine si Greco, nakikipag-usap sa mga simpleng tao ng Nayon, naramdaman niya ang kakaibang tibok ng puso. Ang dating bilyonaryong may mataas na tingin sa sarili, laging seryoso at unti-unting nagbago, natunaw ng pag-ibig at pagnanais maging karapat-dapat. Mukhang tuluyan ka nang naging taga rito, Greco. Ang biro ni Catherine, habang lumapit to bitbit ang isang baso ng mainit na kape na inabot niya sa binata. Kinuha ni Greco ang kape, habang tinitingnan niya si Catherine ng may lalim sa mga mata, sinabi niya mga katagang nag-iwan ng marka sa kanilang dalawa. Kahit saan pa mang sulok ng mundo, ako dalhin ng tadhana, Catherine. Ang tahanan ko'y kung nasan ka. Kung dito mo gustong manatili, handa akong iwan ang buong imperyo ng mga Bustamante para lang makasama ka sa araw-araw. Ang mga salitang yon hindi na simpleng pangako. Ito isang panata ng isang laking natutong magmahal ng tapat, totoo at handang magtiis para sa ikalawang pagkakataon. Ang paglipas na ilang linggo matapos ang malakas na bagyo ay nagdala ng isang tahimik at payapang takbo ng buhay sa munting baybayin. Ang relasyon ni Greco at Catherine ay dahan-dahang nahubog sa isang pundasyon ng pag-unawa, pagpapatawad at muling pagbuo ng tiwala. Wala nang mga sigawan, walang mga pilit ng ngiti sa harap ng publiko at walang takot na nararamdaman si Catherine tuwing kasama niya ang binata. Ang dating bilyonaryong seryoso at malamig, natutong umiti ng totoo, tumulong sa mga gawaing bahay, makisalamuha sa simpleng mamamayan ng Nayon na di alintana ang marangyang apelyido. Ngunit ang mundo sa labas ng payapang baybayang yon, di kailanman tumigil sa pag-ikot. Ang pamilya Bustamante at Cocuanco sa Masbate at Maynila patuloy na naghahanap sa dalawa, lalo nang malaman ng mga magulang ni Greco na ang nag-iisang tagapagmana ay matagal nang naninirahan sa isang simpleng probinsya kasama ng asawang pinabayaan niya noon. Isang hapon, habang si Catherine nagtuturo sa maliit na paaralan at si Greco abala sa pag-ayos ng mga sirang upuan sa silid-aralan, isang itim at mamahaling sasakyan ang biglang pumarada sa tapat ng school ground. Ang alikabok na sumabog sa hangin umagaw sa atensyon ng mga tao sa paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas ang ina ni Greco kasama ng ama ni Catherine. Ang mga mukha ay seryoso, bakas ang pagod sa biyahe pero may determinasyon sa kanilang mga mata. Ang pagdating ng dalawang matanda nagdala ng biglang tensyon sa tahimik na kapaligiran. Agad lumapit si Greco, hinarang ang daan para protektahan si Catherine na tahimik ding lumabas mula sa silid-aralan nang marinig ang ingay. Inay, Dad, paano niyo kami nalaman dito? Ang seryosong tanong ni Greco. Ang boses may halong pag-aalala habang nakatingin sa mga magulang. Si Don Aurelio Cocuanco, ang ama ni Catherine, ang unang lumapit. Ang mga matay namumugto, hindi dahil sa galit, kundi sa matagal ng hinagpis. Tiningnan na ang anak mula ulo hanggang paa, sinisiguradong maayos ang kalagayan nito.
Akala nyo ba habang buhay kayo makapagtatago sa sulok na to ng mundo, mga bata? Ang mahinahong wika ng ina ni Greco habang lumapit to at dahan-dahan niyakap si Catherine. Matagal na kaming nag-alala. Alam naming pareho ang mga pagkakamaling nagawa ninyo sa nakaraan, ngunit hindi solusyon at pag-iisa at pagtatago dito magpakailanman. Natahimik si Catherine. Niyakap niya pabalik ang ina ni Greco. Ang mga luha ay muling nagbabadya sa kanyang mga mata. Ma, masaya na po kami rito. Payapa na ang buhay ko. Alam namin, anak. Wika ng ama ni Catherine habang hinawakan ng kamay ng kanyang nag-iisang prinsesa. Pero ang kwento ninyo ay hindi nagtatapos sa pagtatago. Ang mga responsibilidad ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga sarili at higit sa lahat, sa kasunduang binuo noon ay naghihintay ng tamang pagtatapos. Di sa pamamagitan ng sapilitan, kundi sa pagmamahal na ngayon nyo lamang natutunang buuin. Hinarap ni Don Aurelio si Greco. Ang matandang negosyante tumingin diretso sa mata ng bilyonaryo na nooy nagbago ng anyo at disposisyon. Greco, pinatunayan mong handa kang magbago para sa kanya. Ngayon itinatagubilin ko ulit sa iyo ang aking anak. Huwag mo na siyang sasaktan kailanman. Tumango si Greco. Ang kanyang mga matay nagniningning sa luha ng pasasalamat at katapatan. Hinawakan niyang kamay ni Catherine sa harap ng kanilang mga magulang. Mahigpit, puno ng pangako. Di na po mauulit, Dad. Hindi ko na siya pakakawalan pa. Sa ilalim ng araw sa baybayin, ang pagdating ng mga magulang ay di nagdala ng gulo, kundi nagpatunay ng nakaraan ay tulad ng isang sugat na humihinom na, at ang kinabukasan naghihintay buuin ang dalawang pusong natutong magmahal muli sa tamang paraan. Ang pagbisita ng mga magulang ni Greco at Catherine sa munting baybayin ay nagmarka na isang mahalagang pagbabago sa takbo ng kanilang kwento. Dito isang sapilitang pagbabalik sa lumang sistema ng mga Coquanco at Bustamante, kundi mapayapang pagtatapos ng mga taon ng hidwaan, sama ng loob at pagtitiis. Pagtapos ng ilang araw pananatili ng matanda kasama nila sa simpleng bahay, napag-isipan ni Greco at Catherine na oras na upang bumalik sa Masbate, di bilang mga bihag ng pilit na kasunduan, kundi bilang mag-asawa na handang harapin ang mundo ng magkahawak kamay. Ang pagbabalik nila sa malaking mansyon ng mga Bustamante, sinalubong ng isang kakaibang liwanag. Wala nang malamig at nakabibinging katahimikan na naging tatak ng kanilang tahanan 4 na taon ang nakakaraan. Ang mga tauhan at mga kasambahay masayang nag-abang sa malaking tarangkahan. May ngiti sa labing sumalubong sa pagbabalik na nag-iisang tagapagmana kasama ng kanyang asawa. Si Catherine na umalis noon, may dalang durog na puso at basang-basa ng luha. Bumalik ngayon na may taas noo, puno ng kumpiyansa at mga matang nagniningning sa kapayapaan. Isang gabi, habang nakatayo si Greco sa malaking balkonahe ng silid, tiningnan ng malawak na lupain ng Masbate, tanaw mula sa itaas. Ang simoy ng hangin pareho nung araw na pinilit silang ikasal, ngunit ang pakiramdam sa dibdib malayong-malayo na. Wala nang galit, ang pag-asar sa mga salitang kasunduan, ang takot sa sariling mga emosyon, ang tanging narorooy labis na pasasalamat sa tadhana na binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Naramdaman niya ang paglapit ni Catherine mula likuran. Isang manipis na lambat ng shawl ang sinuot nito sa kanyang balikat upang protektahan siya sa malamig na simoy ng gabi. "Di ka pa natutulog?" Mahinang tanong ni Catherine. Sinandal ang ulo sa likod ng balikat ni Greco. Inabot ni Greco ang kamay ni Catherine. Dinala sa kanyang labi, hinalikan ng mariin. "Di pa ako makatulog dahil iniisip ko kung gaano ko kaswerte, Catherine. Kung ilang taon kong sinayang ang galit at pride habang ikaw tahimik na nagdurusa sa tabi ko." Humarap si Catherine kay Greco, tinitigan ang mata ng lalaking minahal niya noon pa man. "Wala nang silbi ang pag-alala sa nakaraan, Greco. Ang mahalagay kung nasan tayo ngayon. Natutunan kong ang turing na pag-ibig di tungkol sa kung sinong tama o mali, kundi sa kung sinong nanatili kahit ang mundo'y gumuho na." Hinawakan ni Greco ang mukha ni Catherine. Dahan-dahang nilapit ang labi at sinalubong isang matamis, puno ng pagmamahal na halik na nagpalayas sa huling anino ng nakaraan. Sa ilalim ng mga bituin ng Masbate, ang kanilang silid ay saksi sa isang bagong simula. Isang patunay na ang pag-ibig, gaano man katagal na subok ng unos at sakripisyo, babalik at babalik sa tamang tahanan nito.
Ang paglipas ng 2 taon mula nang magsama sina Greco at Catherine sa Masbate, nagdalang ganap na pagbabago sa buong lalawigan. Ang dating malamig, madilim, puno ng tensyong relasyon ng pamilyang Bustamante at Cocuanco tuluyang napalitan ng isang matatag at masayang alyansa. Ang malaking mansyon ng Bustamante, di na isang kulungan ng kalungkutan. Ngayon, ito'y buhay na pinasasaya ng tawanan, yabag ng mga tauhan at musika ng pamilyang buo at nagmamahalan. Sa isang maaliwalas na umaga sa hardin ng mansyon, kung saan ang mga bulaklak ay namumukadkad at ang sikat ng araw banayad na humahaplos sa damuhan, nakatayo si Greco, hawak-hawak ang isang makulit na batang lalaki, may mga matang hawig na hawig sa kanya. Si Lucas, ang kanilang panganay na anak, tumatakbo papalapit sa kanya habang tumatawa, dalang isang maliit na laroang eroplano. "Daddy, tingnan mo! Lumipad ng mataas!" Sigaw ng bata, inihagis ang eroplano sa ere. Agad tong sinalo ni Greco habang kinakarga ang bata at inilalagay sa kanyang balikat. Ang mukha ng bilyonaryo pinalitaw na isang malawak at totoong ngiti. Ang ngiting kailanman di nakita ng sino man noong unang taon ng kanilang kasal. Ang pagiging ama at pagmamahal kay Catherine ganap nang nagbago sa kanya. Wala nang seryoso at malamig na Greco Bustamante. Ang natiray isang asawa at ama na handang ibigay ang buong mundo para sa kanyang pamilya. Mula sa pinto ng balkonahe, lumabas si Catherine dalang isang tray ng sariwang prutas at inumin. Suot ay isang simpleng dilaw na bestida na nagpapakita ng kanyang liwanag at kagandahan. Pinanood niya ang mag-ama na naglalaro sa hardin. Ang dibdib ay apaw sa ligaya. Naalala pa niya noon ang mga panong umiiyak siya sa parehong hardin na to. Iniisip na ang buhay nakatali sa isang walang pag-asang kasunduan. Ngunit pinatunayan ng tadhanang sa kabila ng sakit, ang mga pusong handang maghintay, magpakumbaba, lumaban para sa katotohanan, gagantimpalaan ng wagas na kaligayahan. Lumapit si Greco, karga pa rin si Lucas. Dahan-dahang hinagkan sa noo si Catherine. "Magpahinga ka muna, mahal ko," ang malambing na wika ni Greco habang tinitingnan ng kanyang asawa ng may matang puno ng paghanga at pagsamba. "Baka mapagod ka naman kakatakbo ng batang to." "Di ako mapapagod, Greco," nakangiting sagot ni Catherine habang inaayos ang buhok ng kanyang asawa. "Dahil ang mundong to, ang pamilyang to, ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay ko." Binaba ni Greco si Lucas upang tumakbo sandali sa damuhan. Hinarap niya si Catherine ng buong puso. Hinawakan ng kamay nito, dinala sa kanyang dibdib kung saan mararamdaman ng mabilis, ngunit mapayapang tibok ng puso. Maraming taon lumipas mula nang pilit tayong kinasal sa harap ng malamig na altar. Bulong ni Greco, ang boses puno ng emosyon at taos-pusong pagsisisi. "Noon, akala ko ang kasunduan ay isang sumpa na sisira sa buhay ko. Ngunit ayon, alam kong itong pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Kung hindi sa shotgun marriage na yon, maaaring di ko kailanman nakilalang babaeng magtuturo sa akin paano magmahal ng tapat, totoo at panghabang buhay." Ng mga sandaling yon, habang kayakap niya, ang lalaking minsang sinumpaan sa hirap at ginhawa, naramdaman ni Catherine ang kanilang kwento ay di ng isang simpleng nobela ng nakaraan. Ito isang patunay na ang pag-ibig walang kinatatakutang unos, walang kinikilalang maling simula sapagkat sa huli, bawat luhay mapapalitan ng ngiti, bawat sugat magiging tanda na isang tagumpay. Sa ilalim ng langit ng Masbate, magkausap ang kanilang mga mata habang pinapanood ang kanilang anak na tumatakbo sa ilalim ng araw. Isang pamilyang nabuo mula sa abo na nakaraan, ngayon nagwawagi sa liwanag ng walang hanggang pangako. 5 taon ang lumipas mula ng gabing lumuhod si Greco Bustamante sa putika ng munting baybayin. 3 taon din buhat ng opisyal magsimula ang kanilang tahimik na buhay sa malaking mansyon ng Bustamante sa Masbate. Ang nakaraan na natiling isang bahagi ng kanilang kasaysayan. Isang mabigat na araw na nagturo sa kanila ng halaga ng pagpapakumbaba, pagpapatawad at wagas na pag-ibig. Ang Bustamante Empire lalo pang umanlad sa ilalim ng pamumuno ni Greco, ngunit ang kanyang prioridad tuluyang nagbago. Kung noon mga numero sa merkado at pagpapalawak ng korporasyon ang tanging laman ng kanyang isip, ngayon nakatala sa kanyang bawat araw ang paglalaan ng oras para sa kanyang pamilya. Hindi siyang malamig at seryosong bilyonaryo na kinatakutan ng marami. Sa loob ng kanilang tahanan siya ay si Greco,
ang mapagmahal na asawa ni Catherine, ang masayahing ama ni na Lucas at ang kanilang bunsong si Sofia na sinilang 2 taon nang nakararaan. Isang hapon, habang lumulubog ang araw, nagiiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Masbate, magkasamang naglakad sina Greco at Catherine sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Si Lucas, na ngayon 7 taong gulang na, masayang nagtatakbo kasama ng kanyang nakababatang kapatid habang pinapanood sila ng mga kasambahay. Huminto si Greco sa paglakad, hinawakan ng bewang ni Catherine, dinala to papalapit sa kanya. Lalong gumanda at sumagana ang mukha ni Catherine. Wala na ang lungkot at puyat na nakita sa kanya noon sa London o sa munting baybayin. Ang mga matang to puno ngayon ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Ano na naman ang iniisip mo, Mr. Bustamante? Nakangiting tanong ni Catherine habang inayos ang kwelyo ng polo ni Greco. Hinalikan ni Greco ang noo ng kanyang asawa nang may labis na lambing. Iniisip ko lang gano'n na kalayong narating natin, Catherine. Kung iisipin mong simulan natin ang pilit na kasal, ang puot, ang pag-aabandona sa London at ang pagtatago mo sa akin, parang isang pelikulang mahirap paniwalaing totoo. Ngumiti si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. Dahil ang bawat kwento ng pag-ibig na may malalim na sugat, kailangan dumaan sa apoy bago maging purong ginto, Greco. Kung di tayo dumaan sa mga panahong yon, marahil di natin lubusang naintindihan kung gaano kahalagang hawakan ang isa't isa ngayon. Hinarap ni Greco ang asawa, kinuha ang kamay nito at dinikit sa kanyang dibdib. Tandaan mo to, Catherine. Seryoso at buong pusong wika ni Greco. Ang boses ay matatag, puno ng panata. Kahit anong bagyo ang dumating sa ating buhay, kahit anong pagsubok pa ibato sa atin ng tadhana, hindi kita bibitawan. Ikaw ang una, ang huli, at ang nag-iisang tahanan ng puso ko. Sumilip ang isang matamis ng ngiti sa mga labi ni Catherine habang sinandalang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Pinakikinggan ng mabilis ngunit mapayapang tibok ng puso nito. Naniniwala ako sa iyo, Greco. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi sumusuko, ito ay naghihintay, nagpapatawad at handang muling bumuo. Sa malayo, narinig nila ang tawag ng kanilang mga anak na nag-aanyayang makiisa sa kanilang paglalaro. Magkasamang tumalikod sina Greco at Catherine, magkahawak ang kamay habang tinatahak nilang landas patungo sa kanilang mga anak. Isang patunay na ang shotgun marriage na kinamuhian noon naging simula ng pinakamagandang pag-ibig na kailanman sinulat ng tadhana sa lupain ng Masbate.